So hi guys, so dito na naman tayo sa bago nating tutorial. Ang topic ngayon is paano mag-program ng BIOS pagka yung na-diagnose mo siya na corrupted talaga yung BIOS. Pag corrupted ang BIOS, magpa-power on siya pero black screen. So umiikot yung fan, walang display, magpa-power siya. So ngayon, paano ba malalaman yung kung ano yung BIOS? Kasi ano yung tsura ng BIOS? Yung BIOS kasi kamukha din ng MOSFET. So doon muna tayo sa tsura para di kayo malito. So ngayon, lalapit ko muna yung camera. Ayan. So ito, MOSFET yan. Ito, MOSFET yan. Ito. MOSFET yan. Ayan. MOSFET yan, nakikita dito. Ayan. So, yung palatandaan na kung ano yung BIOS, hanapin nyo yung SIO. Ito. So, ito yung SIO. Is either nasa tabi niya or nasa likod. Ayan o. So, ayan yung SIO. Nasa likod. Wala siyang katabi. Ito, masyadong maliit. Ang palatandaan sa BIOS is ganito. Ganito yung tsura niya. 8 pin. Ito. 8 pin siya pero mas malaki dyan. Mas matangkad. So, yan kasi medyo flat siya. So, ito yun. BIOS yan. Ito. So, katapat siya ng SIO. Ayan o. SIO, katapat siya. So, ayan. So, ito yung BIOS niya. So, makikita mo, may ano yan. May dot. Pag may nakita kang dot dyan, yan yung pin 1. So, dito yung dot niya. 1 hanggang 4. Tapos 5 hanggang 8. So, yung 8 niya, yan yung 3.3 volts. Dapat kahit nakasaksak lang yung yung charger, hindi mo pinawer on, may voltage yan. So ayan, alam na natin kung ano pala tanda ng BIOS. Tsaka WinBand, pag nabasa mo WinBand, BIOS yan. Okay. So doon naman tayo sa paano ba mag-download ng ng program. So, pag nag-download ng program na ito, kailangan mo ng ito. CH4, USB kasi ito. Ayun o. USB siya na BIOS programmer. So, kailangan mo ng program yan. Ito. CH341A. So, kailangan mo din ng driver. So, ako na-install ko na kasi itong driver na to. Ayan, click mo lang itong install. Tapos, dapat success, makikita mo dyan success. Tapos, ito yung pinaka-program niya. Ito. Click mo lang itong chip. Ayan. So, ito yung dito ka na magpa-program. Dito mo makikita not connected. Kasi hindi mo pa kinonect. So kapag kinonect natin, ito diba USB. So kapag kinonect ko yan sa USB, ayan, connect natin sa USB. Ayan. So ayan o, connected na siya. Ayan. So dyan malalaman, may na siya. Connected na yung USB natin, yung programmer natin. Susunod na kailangan mo is yung file, bin file. So ayan, HP, ito yung bin file nya. Ayan, nakalagay bin file. Yan yung file ng BIOS. So ngayon, paano mag-download nyan? Ganito lang. Ngayon, kung nabaklas mo na yung board, hanapin mo lang yung board nito, yung pangalan.
pangalan ng board, ito. Yung code niya. Ayan. So, ano yan? GMP30. Pag tinek mo yan, automatic lalabas na to. Ito mga kasunod niya. So, search natin yan sa Google. Yan. CMP ZMP 30 LA. Tama ba? CPM pala, sorry. Kaya pala walang lumalabas. ZPM 30. Ayan. Ayan, nalabas na. So, board view, schematic, BIOS. So, dun tayo sa BIOS. Ayan. So, dito kasi sa Badcaps may bayad dyan eh. Kailangan mo may account dyan na ano eh. Binabayaran yung account. Buwan-buwan or taon-taon. Dito naman sa Alisailor, ano yan, libre lang. Dito ka magda-download, click mo lang yung Alisailor na yan. Yan, ito, libre to. Pwede ka rin mag-download dito ng programmer eh. Dito, software, hanapin mo lang, nandito lang yun eh. Tapos ito, click mo lang to, download. Pag na-download na yun, meron na kasi ako kaya kahit di ko na siya i-download yan. Ayun na, ayun yung bin file mo. Ngayon, pag nakuha mo na yung bin file na yan, i-save mo lang kung saan mo mabilis makita. So sa akin dito, bin file. So, okay na. So, open mo na to. Ngayon, i-connect na natin yung USB. Baba natin ito para makita yung binoconnect ko yung ano. Kita ba? Kita. So, ayan. Alin mo na natin. Ito kasing ano, may ano pala to, may kailangan tandaan. So, nakikita nyo tong pink na to. So, nakikita nyo yung pink na to. May pink yan eh. Ayun o, pink. So, dapat, bawa ganito. Nakaganon kasi yan eh. Ito, naka-unlock yan. Pag ginano mo, nakalock na yan. So, ang paano ito, naka-default na to. Huwag mo tatanggalin to. Itong dilaw na to. So, ngayon, dito tayo sa dalawa kasi yan. EEPROM, taka BIOS. So, dito banda sa USB yan. BIOS yan. Dito banda sa USB, BIOS yan. Dito. Dalawa kasi yan eh. Dito ka magsasalpak. Dito, dalawa yan ha. So, dito akong sasalpak banda sa USB. Tapos, yung pink na to, yung pink na yan, dapat laging nakatapat yan dito. Dito sa lock nya. So, ganitong tamang paglagay. Huwag mo babaliktad kasi minsan nababaliktad yan. May tendency masira yung BIOS mo. Or yung ito mismo. Depende. Or yung laptop board mo. So, dapat nakaganon yan. Lagi mo tatandaan yan. Yan dapat talaga tandaan. So, ayan. Pag dito naman, nabawa, ito kasi, pag hindi mo binaklas yung board. Yan. So, hindi ko siya masyadong nire-recommend na gamitin to kasi nga, may tendency mag-short. Ang recommended talaga na ano, is baklasin mo yung BIOS. So, dahil ano lang to, tutorial, hindi na natin babaklasin para mabilis. Medyo matrabaho kasi magbaklas ng BIOS. Gagamitan mo ng hot air. So, pag ito naman, yung alam yung dot sa BIOS, yung number 1, bawa dito mo nilagay. Ayan kasi yan, may ano yan, may parang tanso siya. So, dun pa rin siya. Ayan ah. Dun pa rin siya dapat nakatapat sa ano, sa lock niya, nakaganon siya. Kung dito mo nilagay ah, ayan. Lagi siya nakaganon, nakatapat. Hindi siya pwedeng i-ganon.
Masisira BIOS mo niyan. Yan. Ang ano dito, BIOS lang masisira pag binaliktad mo. Yan o. Diba? So, yun na. Tapos na yung tips natin na ano, importante yun. Kasi, baka masiraan ka, abo na yan. So, ayan na. Kabit na natin. Ayan, yung pink dito. Yan, so medyo sira kasi itong ano ko. Kaya laging nakasaksak lang. Kailangan ko siyang iyan. Sabihin so. Hindi lang may hanapin ako. Sige na. Try natin i-read. Hindi pa siya binasa. Not responding. Medyo madilim kasi. Wait lang. Sira kasi programmer ko. So ayan, not connected. Ayan, connected na siya. Kailangan talaga ito naka-ano. Tsaka to, yung pink na to. Ito yung number 1 dun sa bilog. Yun yung pin 1. Surid tayo rin. Tapos panding na naman. Pero baka mali. Kasi ito ata yung sira. Balitan natin. Dalawa kasi ito eh. Ngayon na dalawa. Sira ata itong isa. Nagahong. Ayan. So, mabit natin. Not connected. Connected. Ayan. So, ano natin. Yung pink, lagi mo tatandaan. Number 1 yan. So, tiyagaan lang talaga ito pagka medyo sira yung ano mo. Pag matagal na kasi ito eh. Tsaka pudpud na siya. Hindi na siya kumakapit. So, natitik na siya. Yung bulb. Explain natin ito. Hirap lang siya. Sanggaan talaga. Huli mo din yan. Ayan. Connected read.
Ayan, reading chip na. Ayan. So, ngalay lang ako kasi hindi ko dapat pitawan to. Nakikita nyo. Ayan o, nakalagay lang kamay ko sa chip. Kasi matulas na yung ano, yung delikado to, huwag yung gagayahin. Sira na rin naman board na to eh. Bias lang, pero ayos pa yung bias. So ayan, kita nyo reading na yan. So wait nyo lang mag 100%. So anong gagawin nyo? Detect. Na-detect na. Ano, winband oh. Click nyo lang yung read. Ayan. So 100% na, ni-read na niya. Ayan, so ayan na yung bias mo. Ayan yung laman ng bias mo. So unang gagawin mo is back up mo to. Save mo lang. Ayan. Save mo lang kahit anong pangalan. Kasi mabitawan mo. Ayan, save mo lang yung ano na yung bias na yun. Saka saan na lang desktop. Parang kisa may problema, pwede mo siya, ito na yung bias mo, ito na yung laman ng bias mo ngayon. Para may backup ka in case mali ka, pwede mo siya i-replace ulit sa dati niya. So ngayon gagawin mo na ngayon is erase pala muna. Erase mo muna yung laman. Ayan, so hintayin mo ulit ma-erase. Erasing na siya. Hintayin mo lang. Medyo ngalay na yung kamay ko kasi hindi ko mabitawan. Dumudulas kasi. Matagal na yung ano eh. Matagal na yung bias programmer ko eh. Dumudulas na siya dun sa, hindi na siya kumakapit. So, i-forward ko na lang to para mabilis. So, ni-write mo na siya. So, diba nag-open ka ng file? Nag-open ka ng file. So, ngayon, pag ni-write mo yan,
mag 100% siya, tapos magbe-verify. Pag na-verify na, okay na yun. Pwede mo na siyang i-exit, tanggalin, gagana na ulit siya. Maayos na ulit yung BIOS mo. So, ganun lang. Kasi, naglolo ko talaga yung ano ko. Yung, pudpud na kasi ito eh. Tsaka itong isang hindi na gumagana. Pag binaklas to, pwede ito, maano to dito. Kasi medyo matagal talaga magpaklas. So, ganun na lang sa inyo na. Ganun talaga yung buhay. Minsan, so, bibili na lang ang bago nito. Tapos, i-video ko ulit yung process ng talagang natapos ko siya. Talagang na-program yung BIOS. Sa ngayon kasi, sira eh. Naglolo ko. So, dyan na lang. Thank you. Salamat sa panonood.